Napatigil ang mundo ni Mr. Ramon Cruz, ang makapangyarihang CEO ng Cruz Global Holdings. Sa harap niya, sa gitna ng isang napakahalagang pulong na maaring magtakda ng kinabukasan ng kumpanya, ang karaniwan nilang janitor na si Mang Lito, na may hawak pa ring basahan ilang saglit lang ang nakalipas, ay hindi inaasahang nagpamalas ng isang talento na yayanig sa buong gusali. Nakatayo si Mang Lito, bahagyang nakayuko sa hiya, habang ang CEO ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at nairinig. Paano nga ba ang isang simpleng tagalinis, na araw-araw ay pahimik lang na nagwawalis sa mga pasilyo, ay magiging susi sa isang napakalaking kasunduan? At anong nakaka-inspire na desisyon ang gagawin ng CEO matapos ang pagkatuklas na ito? Isang desisyon na magpapabago, hindi lang sa buhay ni Mang Lito, kundi sa pananaw ng marami sa loob ng kumpanya. Manatili po kayo at pakinggan ang buong kwento. Si Mang Lito Reyes, isang lalaking nasa mga huling taon ng kanyang 50, ay tila isang anino lamang sa nagtataasang gusali ng Cruz Global Holdings sa puso ng Makati. Araw-araw, bago pa man magising ang lungsod at magmadali ang mga empleyado papasok sa trabaho, naroon na siya, armado ng kanyang mop, walis, at mga palinis. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa ritual ng pagpupunas sa malalaking salaming pinto ng lobby, na kailangang kuminang na parang kubig sa lawa. Susunod ang mga sahig, na kanyang pinapakintab hanggang sa halos masalamin mo na ang iyong sarili. Bawat sulok, bawat mesa, bawat nakadisplay na halaman, walang nakakaligtas sa kanyang matiyagang pag-aalaga. Ang kanyang pagbati sa ilang maagang dumarating na empleyado ay isang magalang na pango, o isang tipid, halos hindi napapansing ngiti. Sa tingin ng karamihan, siya ay si Mang Lito lang, ang janitor, isang kalangang bahagi ng opisina. Ngunit hindi gaanong pinapansin, tulad ng hangin. Subalit sa likod ng kanyang simpleng anyo at tahimik na pagkilos, si Mang Lito ay may matalas na pakiramdam at mapagmasid na mga mata. Habang naglilinis sa gilid ng mga hilera ng cubicle, naririnig niya ang mga pira-pirasong usapan, mga papalapit na deadline na nagdudulot ng stress, mga presentasyong pinagpupuyatan, mga conference call sa mga kliyenteng nasa kabilang panig ng mundo, nagsasalita sa iba't ibang lengguwahe. Paminsan-minsan, kapag napapadaan siya sa maliit na library ng kumpanya habang nagpupunas ng mga estante, hindi niya maiwasang sumulyap sa mga pamagat ng libro, Global Business Strategies, Understanding Cross-Cultural Communication, at lalo na, ang mga aklat sa pag-aaral ng iba't ibang wika, Nihongo, Mandarin, Korean. Sa mga sandaling iyon, isang kakaibang kislap ang nabubuhay sa kanyang mga mata. Isang kislap ng interes at marahil, isang pangarap na matagal nang nakatago. Ngunit mabilis din itong naglalaho, lalo na kapag may napapansin siyang kasamahan na maaring makapuna sa kanya. Mayroon siyang lumang kwaderno sa kanyang locker, kung saan paminsan-minsan sinusulat niya ang mga banyagang salita na kanyang naririnig. Sinusubukang bigkasin ito ng pabulong kapag sigurado siyang walang makakarinig. Ang buhay ni Mang Lito ay nakasentro sa pagkayod para sa kanyang pamilya. Ang kanyang pinakamamahal na apo, si Mikay, ay nasa kolehiyo na, kumukuha ng kursong business administration. Si Mikay ang kanyang inspirasyon, ang rason kung bakit kahit nananakit na ang kanyang likod at binti sa maghapong pagtatrabaho, hindi siya sumusuko. Malaking bahagi ng kanyang maliit na sahod ay maingat niyang itinatabi para sa matrikula at baon ng apo. Para sa kinabukasan mo, apo, madalas niyang sabihin kay Mikay tuwing nag-aabot siya ng pera, kasabay ng isang mahigpit na yaka. Ang mga pangarap niya para sa sarili, ang maging isang interpreter, kaya'y makapagtrabaho sa isang kumpanyang may international dealings, ay matagal na niyang isinantabi, ipinagpalit sa mas agarang pangangailangan ng pamilya. Sa kabilang panig ng corporate ladder ay si Mr. Ramon Cruz, ang bata at dinamikong CEO ng Cruz Global Holdings. Nasa kalagitnaan ng kanyang 40, si Mr. Cruz ay larawan ng tagumpay, matikas, matalas ang pag-iisip, at laging may hinahabol na oras. Ang kanyang araw ay puno ng mga back-to-back meetings, pagbirma ng sandamakmak na dokumento, at paggawa ng matataas na antas ng desisyon na nakakaapekto sa libu-libong empleyado.
Ang kanyang mundo ay umiikot sa stock market, international trade agreements, at sa walang humpay na pagpapalago ng negosyo. Sa kasalukuyan, may particular na pressure sa kanya mula sa board of directors. Isang malaking deal sa Europa ang hindi natuloy kamakailan, kaya't ang paparating na Japanese partnership ay kailangang-kailangan upang mapanatili ang tiwala ng mga investor. Kung napapansin man niya si Mang Lito, ito ay bilang isang silent fixture, isang functional na parte ng opisina. Mabait naman si Mr. Cruz sa puso, ngunit ang bigat at bilis ng kanyang trabaho ay madalas nagiging dahilan upang hindi na niya mapansin ang maliliit na tao at detalye sa kanyang paligid. Ang kanyang atensyon ay laging nakatuon sa bigger picture. Isang Lunes ng umaga, ang karaniwang kontroladong sigla ng opisina ng Cruz Global Holdings ay nabahiran ng hindi pangkaraniwang tensyon at pag-aalala. Ito ang araw ng final negotiation sa mga kinatawan mula sa Sakura Tech, isang higanteng kumpanya sa Japan. Ang kasunduang ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at critical para sa expansion plans ng Cruz Global. Handa na ang lahat, ang presentasyon, ang conference room, ang mga dokumento. Ngunit, isang oras bago ang nakatakdang pulong, umawag ang kanilang inasahang pangunahing Japanese translator, si Mr. Kenji Tanaka, na hindi siya makakarating. Biglang na ospital dahil sa matinding appendicitis. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Miss Susan, ang mahusay at laging kalmadong executive assistant ni Mr. Cruz, ay ngayon mistulang hindi mapakali. Ang kanyang telepono ay halos umusok na sa katatawag sa iba't ibang language agencies. Good morning po, ABC Translation Services. Emergency lang ko sana. May available po ba kayong Japanese interpreter? High level, business proficiency. As in right now po. Super urgent. Paulit-ulit ang kanyang linya, ngunit ang sagot ay pare-pareho. Sorry po, ma'am, masyadong biglaan. O, wala po kaming available na ganyan ka-proficient on such short notice. Ang mga Japanese delegates, na pinangungunahan ni Mr. Yamamoto, ay nasa EI lounge na, naghihintay, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pagtitimpi. Ngunit bakas ang bahagyang pagkadismaya sa aberya. Si Mr. Cruz, na karaniwang hindi natitinag kahit sa gitna ng krisis, ay halatang halata ang pagkainis at pag-aalala. Palakad-lakad siya sa kanyang maluwang na opisina. Ang kanyang mamahaling leader choice ay lumilikha ng matinis na tunog sa makintab na sahi. Minasahe niya ang kanyang sentido. Susan, ano na ang balita? We cannot afford any more delays. This Sakura Tech deal is make or break for us this quarter. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Sapat upang marinig sa labas ng kanyang silid at magdulot ng karagdagang kaba sa mga staff na nakakarinig. Ang bigat ng sitwasyon ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa buong palapag. Si Mang Lito, sa mga oras na iyon, ay naglilinis malapit sa executive wing. Partikular na sa koridor patungo sa conference room kung saan gaganapin ang pulong. Tahimik siyang nagpupunas ng mga picture frames, na nakasabit sa dingding ng malinaw niyang marinig ang nagpapanik na boses ni MS Susan mula sa opisina nito. Sumilit siya ng bahagya. Nakita niya si Miss Susan na hawak ang telepono sa isang kamay at ang ulo naman niya ay tila sasabog na sa kabilang kamay. Maya-maya lumabas si Miss Susan at nagmamadaling pumunta sa lounge. Sinundan siya ng tingin ni Mang Lito. Pagbalik ni Miss Susan, kasama na niya ang isa sa mga staff ng Japanese delegation, si Mr. Sato, na tila liaison nila. Sinusubukan ni MS Susan na ipaliwanag ang isang simpleng bagay tungkol sa revised at naantalang schedule. Ngunit ang language barrier ay malinaw na hadlang. Mr. Sato, meeting may be 1 hour more problem with interpreter. Sabi ni Miss Susan, hirap na hirap at gumagamit pa ng maraming senyas. Umiling si Mr. Sato, at may sinabi sa mabilis at formal na nihongo na halatang hindi naintindihan ni MS Susan. Ang mukha ni Mr. Sato ay seryoso. Ano raw po? Patay, bulong ni Miss Susan sa sarili, lalong pinaggawisan ang no.
Kitang-kita ang stress sa kanyang mukha. Si Mang Lito, na nakarinig ng buong palitan ng salita, ay hindi napigilan ang sarili. May kung anong kumislot sa loob niya. Isang halo ng awa kay Ms. Susan, at isang pamilyar na punog ng wikang matagal na niyang hindi nagagamit ng formal. Mahinang-mahina, halos hindi maririnig, na para bang kinakausap lang ang sarili. Ay nasambit niya ang tamang Japanese phrase, para iparating ang gustong sabihin ni Miss Susan, Satosama, Moshiweke gozaimasen ga, kaigiwa mo sukoshi jikan ga kakarimasu. Tolan sureta ni Monday ga arimashite. Mr. Sato, I deeply apologize, but the meeting will take a little more time. We have a problem with the translator. Ginamit niya ang formal at magalang na antas ng Nihongo. Sa gitna ng kanyang pagkalito at pagkataranta, ang malinaw na salitang Hapon na iyon, kahit pabulong, ay tumago sa pandinig ni Miss Susan. Napalingon siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sino yon? May narinig ba kayo? Tanong niya sa ere. Naghahanap kung sino ang nagsalita. Nakita niya si Mang Lito na dali-daling yumuko at nagkunwaring abalang-abala sa pagpupunas ng isang vese na nasa gilid, na para bang wala siyang kinalaman sa anumang narinig. Nilapitan siya ni Miss Susan, ang kanyang puso ay kumakabog. Noong una, hindi siya makapaniwala. Mang Lito, kayo po ba yung nagsalita ng hapon kanina? Tanong niya. May pag-alinlangan ngunit may bakas ng desperadong pag-asa sa kanyang boses. Napakamot ng ulo si Mang Lito. Ang kanyang mukha ay biglang namula na parang kamatis. Ang hiya niya ay halos sumabog. Naku, Ma'am Susan, pasensya na po, ako po ba? Parang may narinig lang po ako sa mga palabas na parang ganoon po ang sinasabi. Konting-konti lang po ang alam ko, Ma'am, mga salita lang po. Huwag niyo na po akong pansinin. Yumuko siya ng husto, na para bang gusto niyang lamunin siya ng sahi. Ngunit ang linaw ng pagkakabigkas ni Mang Lito, ang tamang tono at formalidad, ay hindi may kakaila ng isang taong pamilyar na sa pakikipag-ugnayan sa mga Hapon, tulad ni Miss Susan. Sa tindi ng desperasyon ni Miss Susan, at dahil wala na palaga siyang ibang maisip na paraan, kumapit siya sa maliit na hibla ng pag-asang iyon. Mang Lito, sigurado po kayo. Kahit po kaunting-kaunti lang. Kahit lang po para mag-read sila ng maayos at maipaliwanag na nagkakaproblema kayo sa translator. Kailangan lang po palaga namin ng kulong, Mang Lito. Please. Ang pagsusumamo sa boses ni Miss Susan ay tumago sa puso ni Mang Lito. Napatingin si Mang Lito kay Miss Susan. Nakita niya ang pagod, ang stress, at ang takot sa mga mata nito. Naisip niya si Mr. Cruz, ang reputasyon ng kumpanya, at ang maraming empleyado na maaring maapektuhan kung hindi matutuloy ang deal na ito. Alam niyang napakahalaga ng mga bisitang ito. Ang kanyang matinding hiya ay nakikipagbuno sa kanyang likas na kabutihang loob at kagustuhang makatulong. Humugot muna ng isang napakalalim na hininga si Mang Lito. Ang kanyang kupasing asul na uniforme, ang kanyang mga kamay na medyo magaslaw, dahil sa araw-araw na paggamit ng panlinis, ang kanyang mop na matiyagang nakasandal sa pader. Lahat ng ito ay tila sumisigaw na hindi siya nababagay sa sitwasyong kanyang papasukin. Ngunit sa mga sandaling iyon, parang may ibang puwersa, isang mainit na agos ng pakikipagkapwa-tao, ang nagtulak sa kanya. Pagkatapos ng ilang mahahabang segundo ng panloob na debate, dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa sahi. Sage po, Ma'am Susan. Kung para lang po talaga makatulong ng kaunti, susubukan ko po ang abot ng aking makakaya. Mabilis pa sa 4:00, nag-report si Ms. Susan kay Mr. Cruz, na lalo nang naiinit sa kanyang opisina. Sir, si Mang Lito po. Yung janitor natin sa floor na to. Mukhang may alam po siyang maghapon. Narinig ko po siyang nagsalita kanina, Sir, at malinaw po. Napakunot ang noo ni Mr. Cruz, na para bang narinig niya ang pinakakatawa-tawang bagay sa buong mundo. Ang janitor. Si Mang Lito. Susan, are you absolutely serious right now? This is a multi-billion peso deal. Not some amateur talent show. Baka mapahiya lang tayo lalo. Ang kanyang boses ay may halong sarkasmo at iritasyon. Sir,
I know it sounds completely unbelievable, and I was skeptical too. Pero wala na po talaga tayong ibang option sa ngayon, sir. The agencies are all coming up empty. Kahit lang po para ma-welcome sila ng maayos at maipaliwanag ang sitwasyon, habang patuloy pa rin tayong naghahanap ng professional. Just for a few minutes, sir, desperadong kakiusap ni Miss Susan. Napabuntong hininga si Mr. Cruz, isang buntong hiningang puno ng pagkadismaya at kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang relo. The Japanese were waiting. All right, fine. Bring him in. But Susan, if this turns into a disaster, it's on your head. Ang banta ay malinaw. Inuntahan ni Miss Susan si Mang Lito. Mang Lito, halika po. Kakausapin lang po natin sila sandali sa lounge. Ang bawat hakbang ni Mang Lito patungo sa Iyay Lounge ay parang may pabigat na 1 tonelada. Ang kanyang mga palad ay basang-basa na sa pawis, at ang kanyang puso ay kumakaripas ng takbo na parang hinahabol ng kung ano. Ito na yata ang pinakakakaiba at pinakanakakakabang sitwasyon na kanyang hinarap sa buong buhay niya bilang isang simpleng manggagawa. Pagdating nila sa lounge, ang mga Japanese delegates, si Mr. Yamamoto, ang leader, at ang dalawa niyang kasama, ay agad na patingin sa kanila. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagtatanong. Marahil ay nagtataka kung sino ang lalaking ito na nakaunipormeng pang-janitor. Ngumiti si Miss Susan ng pilit, sinusubukang magpakita ng kumpiyansa. Gentlemen, please excuse the slight delay. This is Mang Lito. He will assist us for a moment in conveying a message. Marahang itinulak ni Miss Susan si Mang Lito paharap. Si Mang Lito, nanginginig ang mga tuhod, ay huminga ng malalim at yumuko ng napakababa. Isang perpektong sakirey, ang pinakamataas na antas ng pagyuko, na nagkapakita ng matinding respeto o paghingi ng paumanhin. At sa boses na, sa kabila ng kanyang kaba, ay lumabas na malinaw, matatag, at puno ng pamang pormalidad, nagsalita siya. Yamamoto-sama, narabinigo doseki no, minasama, konnichiwa. Kono tabiwa, Cruz Global Holdings iyokoso irashai mashita. Watakushi wa, Lito Reyes tumaushimasu. Honjitsu wa, omaniki dikait, kowi, nizonjimasu. Mata, toransureta no tehai ni focho gaari. Omates shite orimasu koto o fukaku owabi moshijemasu. Mr. Yamamoto, and to all present, good day. Welcome to Cruz Global Holdings. My name is Lito Reyes. It is an honor to have you here today. Furthermore, I deeply apologize for making you wait due to an issue with the translator arrangements. Ang mga Japanese delegates, na kanina'y may bahid ng pagkainip at formal na distansya, ay biglang nagbago ang mga ekspresyon. Nagkatinginan sila, may hindi makapaniwalang ngiti na unti-unting sumilay sa kanilang mga labi. Si Mr. Yamamoto, ang leader, ay bahagyang tumango, isang senyales ng pagkilala sa pormalidad at husay ng pananalita. Sumagot siya sa Nihongo, nagtatanong ng magalang tungkol sa sitwasyon. Nagkatuloy ang maikling palitan nila ng salita. Si Mang Lito, ipinapaliwanag ang problema sa translator sa magalang na paraan, at sinisigurado sa kanila na ginagawa ng kumpanya ang lahat. Si Mang Lito, sumasagot ng matatas, may perpektong grammar, tamang intonasyon, at puno ng respeto na bihira nilang mainig kahit sa mga profesional na interpreter. Si Mr. Cruz, na maingat na nakamasid mula sa medyo madilim na sulok ng hallway, ay literal na napanganga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at nairinig. Ang kanilang janitor, ang tahimik na si Mang Lito, ay nakikipag-usap sa kanilang napakahalagang mga kliyenteng hapon na parabang ito ang kanyang pang-araw-araw na trabaho. Ang kanyang matinding pagkainis at stress kanina ay biglang napalitan ng isang malaking tandang pananong at hindi maipaliwanag na pagkamangha. Sino ba talaga itong si Mang Lito? Nang magkaroon ng pagkakataon, habang ang mga hapon ay pansamantalang iniwan sa lounge na may kasamang pampalamig at pangakong sisimulan na ang pulong sa lalong madaling panahon, nilapitan ni Mr. Cruz si Mang Lito ng palihim sa isang gilid. Tahimik, para hindi marinig ng iba pang staff na nagkakagulo pa rin.
Mang Lito, mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng hindi maitagong pagtataka. Nihongo gateihen o jiaozu desu ni. Doko di oboemashita ka. Your Japanese is exceedingly good. Where did you learn it? Sinubukan ni Mr. Cruz ang kanyang sariling basic Japanese na natutunan niya mula sa ilang business trips at language as. Nagulat si Mang Lito na siya mismo ang kinausap ng si, at sa Nihongo pa. Muli siyang yumuko ng bahagya. Ai, Cruz-sama. Gakusei no toki, sukoshi dek benkyou shimashita. Hontou ni, hono sukoshi dek desu. No, Mr. Cruz. When I was a student, I studied just a little. Truly, only a very little. Ang kanyang labis na pagiging mapagkumbaba ay lalong nagpataka kay Mr. Cruz. Ang konting-konti lang na sinasabi ni Mang Lito ay malayo sa katotohanan, base sa antas ng pormalidad at kahusayan na kanyang ipinamalas kanina. May kung anong malalim na misteryo ang bumabalot sa katauhan ng kanilang janitor. At nagsisimula ng magising ang kuryosidad ng si. Dahil wala pa ring mahanap na kapalit na translator, at dahil na rin sa ipinakitang kakayahan ni Mang Lito, pinakiusapan siya ni Ms. Susan, sa utos na rin ni Mr. Cruz, na pumasok sa conference room kasama ang team. Mang Lito, just stay in the background for now. We'll try to use a translation app, but if things get really stuck, maybe you can help with a word or two. Sabi ni Mr. Cruz, na ngayon ay may bahid na ng respeto sa kanyang kono, kahit may pag-aalinlangan pa rin. Si Mang Lito, nakatayo sa isang sulok ng malaking conference room. Tahimik na nagmamasid, ang kanyang puso ay mas kalmado na ngayon, ngunit alerto pa rin. Ang pulong ay nagsimula ng may malaking kahirapan. Ang usapan ay mabagal, napuputol, at puno ng mga awkward na katahimikan. Ang online translation app na kanilang ginagamit ay madalas magbigay ng mga salitang wala sa konteksto. Kaya'y literal na salin na nakakatawa ang kinalabasan. Ang tensyon sa kwarto ay pumuputok na. Si Mr. Cruz ay halatang naiinip na at pinipigilan ang sariling mainis. Dumating sila sa isang critical na punto kung saan pinag-usapan ang isang napaka-technical na detalye sa kontrata. Isang espesipikasyon tungkol sa intellectual property rights at technology transfer. Dito na nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Ang hapon na medyo marunong mag-English, si Mr. Kondo, ay nahihirapang ipaliwanag ang kanilang eksaktong concern. Ang kanilang leader, si Mr. Yamamoto, ay nagsasalita lamang sa purong Nihongo, at ang translation app ay sumusuko na, nagbibigay ng mga walang kabuluhang mga salita. No, that is not precisely what we are trying to convey. Sabi ni Mr. Kondo, ang frustration ay gumagapang na sa kanyang boses. Ang kanyang noo ay kunot na kuno. Si Mr. Cruz, nakasandal sa kanyang upuan, ay napapikit sandali. Then what, exactly, is the core issue here, Mr. Kondo? We need absolute clarity on this particular clause. Bigla, sa gitna ng namumuong iritasyon at posibleng pagguho ng negosasyon, si Mang Lito, na kanina papahimik na nakikinig at inuunawa ang bawat salitang namumutawi sa magkabilang panig, ay dahan-dahang humakbang pasulong ng kaunti. Ang kanyang mukha ay nagpapakita pa rin ng hiya. Ngunit may bagong kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. I-excuse me po, Sir Cruz. Ma'am Susan. Mr. Yamamoto. Sabi niya, bahagyang nakayuko sa laha. Lahat ng mata sa silid ay napako sa kanya. Sumimasen, Yamamoto-sama, Kondo-sama, magalang na sabi ni Mang Lito sa mga hapon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Chaiteki zai sanken to gijutsu aiten ni kansuru goshitsumon no. Shoshi wa. Excuse me, Mr. Yamamoto, Mr. Kondo. Regarding your question about intellectual property rights and technology transfer, perhaps the main point you are trying to make is this, at doon. Sa harap ng mga matataas na opisyal ng Cruz Global Holdings at ng mga seryosong Japanese executives, si Mang Lito ay nagsalita. Ipinaliwanag niya sa matatas, malinaw, at eleganteng Nihongo ang komplikadong punto ng mga Hapon,
gamit ang mga angkop na legal at technical na termino. Pagkatapos, bumaling siya kay Mr. Cruz at sa mga Pilipinong kasama sa pulong. Sa perpektong business English, ipinaliwanag niya ang concern ng Sakura Tech. Sir, what Mr. Yamamoto is essentially concerned about is the exclusivity clause regarding derivative technologies developed post-transfer. They are proposing a tiered royalty system instead of a complete buyout of future IPs. At para masigurado ang kumpletong pag-unawa, inulit pa niya ang pangunahing punto sa Tagalog. Ang ibig po nilang sabihin, Sir, ay yung mga susunod na teknolohiya na maaring mabuo mula sa kanilang ibabahagi. Gusto po nilang magkaroon ng bahagi sa kikitain, imbes na tuluyan nating bilhin ang karapatan. Isang mahabang sandali ng nakabibinging katahimikan ang bumalo sa conference room. Lahat ay nakatitig kay Mang Lito, ang mga Hapon, na ngayon ay may malinaw na paghanga at labis na pasasalamat sa kanilang mga mukha. Si Miss Susan, na literal na nakanganga sa hindi mapapantayang gulat, ang ibang Filipino executives, na nagtitinginan na parabang hindi sigurado kung totoo ang kanilang nasasaksihan, at si Mr. Ramon Cruz, na parang nakakita ng isang aparisyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang imahe ng CEO, kilala sa kanyang bakal na kontrol sa sarili, ay nabasag ng purong pagkagula. Samantalang si Mang Lito, matapos ang kanyang napakahusay na paliwanag, ay muling marahang yumuko. Ang kanyang mga pisngi ay namumulang muli, na parabang nahihiya siya sa biglaang atensyong kanyang natangga. Si Mr. Yamamoto, ang leader ng Japanese delegation, ang unang bumasag sa katahimikan. Umayo siya, lumapit kay Mang Lito, at yumuko ng may paggalang. Subarashi. Reyes-san, anata wa honto ni Subarashi. Kono konan na jokyo de. Anata no okage dirikai ga fukamarimashita. Makoto ni, kansha itashimasu. Wonderful. Mr. Reyes, you are truly wonderful. In this difficult situation, thanks to you, our understanding has deepened. Truly, I am very grateful. Ang iba pang Hapon ay masiglang nagsang-ayunan. Ang kanilang mga ngiti ay abot tenga. Dahil sa hindi inaasahang interbensyon ni Mang Lito, ang gusot sa usapan ay biglang naayos. Nagkaroon ng linaw, at ang dating namumuong tensyon ay napalitan ng positibong enerhiya. Nagkatuloy ang pulong ng mas maayos at produktibo, na si Mang Lito na ang nagsisilbing pangunahing tulay sa komunikasyon. Tinitiyak na bawat detalye ay tama at naunawaan ng magkabilang pani. Pagkatapos ng pulong, na naging isang resounding success dahil sa hindi kapanipaniwalang tulong ni Mang Lito, personal at masiglang nagpasalamat ang buong Japanese delegation sa kanya, bago sila umalis. May kasama pang mga business cards at imbitasyon na bisitahin ang kanilang kumpanya sa Japan. Nang makaalis na ang mga bisita at medyo humupa na ang excitement, tinawag ni Mr. Cruz si Mang Lito sa kanyang opisina. Ang tono ni Mr. Cruz sa intercom ay seryoso, ngunit wala na ang dating pagkainis. Pumasok si Mang Lito sa maluwag, moderno, at elegante ang disenyong opisina ng CEO. Ang amoy ng mamahaling Italian leather mula sa mga sopa at ang banayad na aroma ng brewed coffee ay nanunuot sa hangin. Pakiramdam niya ay lumiliis siya habang naglalakad sa malambot na carpet patungo sa dambuhalang mahogany desk ni Mr. Cruz. Naupo siya sa silyang itinuro sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na magkadaop sa kanyang kandungan. Tinitigan muna siya ni Mr. Cruz ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusuri, na para bang unang beses niyang nakikita ng malinaw ang taong nasa harap niya. Mang Lito, panimula ng CEO, ang kanyang boses ay kalmado na ngunit may hindi maitatagong pagkamangha. Pakiusap, magpaliwanag ka. Saan ho kayo natuto ng ganyang kataas na antas ng Nihongo? At hindi lang yun, ang English ninyo kanina, napakalinaw at propesyonal. Pati na ang inyong pangunawa sa mga komplikadong business terms. This is extraordinary. Napayuko si Mang Lito, pinaglaruan ang laylayan ng kanyang uniforme. Dahan-dahan, nagsimula siyang magkwento.
Ang kanyang boses ay mahina sa simula ngunit unti-unting lumalakas habang nagbabalik-tanaw siya. Si Ramon, noong ako po ay binata pa, mga 20 taon na po ang nakalilipas. Nakapagtrabaho po ako bilang junior technician sa isang Japanese electronics company dito po sa Pilipinas, sa export processing zone sa Cavite. Masipag po ako noon, at interesado talaga sa mga makina. Mapalad po, napansin ng mga hapon kong superiors ang aking dedikasyon. Nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-training sa kanilang planta sa Yokohama, Japan ng 6 na buwan. Doon po ako nagsimulang matuto ng salita nila, hindi lang po sa formal classes, kundi sa pakikisalamuha po sa mga katrabaho ko. Nagkatuloy siya, ang kanyang mga mata ay medyo lumayo, na para bang binabalikan ang mga alaala. Naging interesado po talaga ako sa mga wika, sir. Para po kasing nagbubukas ito ng ibang mundo. Mahilig po akong magbasa. Pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, dala-dala ko yung mga libro at yung interes. Pero yun nga po, nag-asawa ako, nagkapamilya. Nagkasakit po ang aking asawa, matagal po siyang naghirap, at naubos po ang aming naipon. Umanaw po siya. Apos, ang anak ko naman po, nangailangan ng pulong para sa pag-aaral ng kanyang anak, si Mikay. Kaya kahit anong trabaho po, pinasok ko, basta marangal. Ang pagiging janitor po dito sa Cruise Global ang naging estable kong trabaho nitong mga huling taon. Isang butil ng luha ang namuo sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko po binitawan yung pag-aaral ng wika, sir. Sa konting libreng oras ko, bumibili po ako ng mga segundamanong libro sa Recto. Minsan po nakikinig sa mga language lessons sa internet cafe dati, o nanonood ng mga foreign news channels kung may pagkakataon. Natuto rin po ako ng konting Mandarin at Korean. Pang-basic conversation lang po. Pangarap ko po kasi noon, sir, noong kabataan ko pa, na maging isang interpreter, kaya'y magtrabaho sa international relations. Pero yun nga po, iba po ang naging dikta ng tadhana. Kinailangan ko pong unahin ang mga responsibilidad ko sa pamilya. Tumigil siya sandali. May bahid ng matinding lungkot ngunit mayroon ding dignidad sa kanyang boses. Hindi ko po akalain na sa ganitong paraan at pagkakataon ko pa pala magagamit yung mga kaunting natutunan ko. Akala ko po, pangsayili ko na lang yun, isang lihim na kasyahan. Habang si Mang Lito ay nagsasalita ng buong katapatan, si Mr. Ramon Cruz ay tahimik lamang na nakikinig, walang kurap, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang dating imahe niya, kay Mang Lito bilang isang halos hindi nakikitang manggagawa, ay tuluyan ng naglaho. Sa kanyang harap ngayon ay isang taong mayaman sa karanasan, may malalim na kaalaman, at may pusong puno ng sakripisyo at pangarap na isinantabi dahil sa matinding pagmamahal sa pamilya. Nakita ni Mr. Cruz hindi lamang ang pambihirang husay sa wika, kundi ang di matatawarang dedikasyon, ang hindi sumusukong tiyaga, ang katalinuhan, at ang kahangahangang kababaang loob ni Mang Lito. Isang uri ng karakter na bihira ng matagpuan. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mr. Cruz. Isang ngiti na hindi madalas makita ng kanyang mga empleyado. Isang ngiti na naglalaman ng respeto at paghanga. Umayo siya mula sa kanyang silya at marahang lumapit sa malaking bintanang salamin. Panandaliang kumanaw sa abalang kanawin ng Makati Skyline. Pagkatapos ay humarap siyang muli kay Mang Lito. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso ngunit may bagong liwanag. Mang Lito, sabi ni Mr. Cruz, ang kanyang boses ay may bigat ngunit puno ng sinseridad at ini. Ang talento ninyo, ang kaalaman ninyo, ang inyong karakter, ay hindi dapat nasasayang sa paglilinis lamang ng sahig at pagpupunas ng mga mesa. Huwag niyo akong masamain. Walang masama sa pagiging janitor. Ito ay isang marangal na trabaho, at ang dedikasyon ninyo rito ay kapuri-puri. Pero malinaw sa akin na may mas mataas at mas nararapat na lugar para sa inyo dito sa kumpanyang ito. Isang lugar kung saan ang inyong mga natatanging kakayahan ay mas mapapakinabangan at kikilalanin. Natigilan si Mang Lito. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang di inaasahang pag-asa. Hindi niya lubos na maintindihan ang patutunguhan ng sinasabi ng si
Nagpatuloy si Mr. Cruz, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Mang Lito. Nakita ko ang inyong potential kanina, Mang Lito. Nakita ko ang inyong dedikasyon sa inyong pamilya. At higit sa lahat, nakita ko ang inyong tapang at puso sa pagtulong sa kumpanya sa isang kritikal na sandali. Kahit na alam kong laggas iyon sa inyong tungkulin at marahil ay labag sa inyong kalooban dahil sa hiya. Huminga siya ng malalim, na para bang naghahanda sa isang mahalagang anunsyo. Kaya, Mang Lito Reyes, mayroon akong isang mahalagang alok para sa inyo. Ang mga sumunod na salita ni Mr. Ramon Cruz ay yumanig sa buong pagkatao ni Mang Lito, na parang isang napakalakas ngunit napakagandang kulog na sinundan ng liwanag. Nais kong ialok sa inyo ang posisyon bilang Junior Liaison Officer dito sa Cruz Global Holdings, partikular na para sa ating mga Japanese accounts at iba pang international clients. Bibigyan ka namin ng kaukulang corporate training, mga seminar sa cross-cultural communication at negotiation, at susuportahan ka namin upang makakuha ng mga kailangang certifications. Ang inyong sahod ay itataas namin ng naayon sa bagong posisyon. At kung gugustuhin ninyo, handa ang kumpanya na suportahan ang inyong karagdagang pag-aaral sa iba pang mga wika na makakatulong sa ating operasyon. Hindi makapagsalita si Mang Lito. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlabo dahil sa mga luhang nagbabadyang pumata. Ang mga salita ng CEO ay parang isang napakagandang himig na matagal na niyang hindi naririnig, ang himig ng pag-asa, ng pagkilala, at ng isang pangarap na akala niya ay tuluyan ng namatay. Para siyang nananaginip ng gising. Sir Ramon, nautal niyang nasabi, ang mga luha ay hindi na napigilan at sunod-sunod nang pumatak sa kanyang mga pisngi. Gumuguhit sa kanyang mukha na may bakas ng hirap ngunit ngayon ay naliligo sa saya. Totoo po ba itong narinig ko? Baka po nagkakamali lang kayo ng desisyon. Isa lang po akong hamak na janitor, sir. Lumapit si Mr. Cruz kay Mang Lito at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang kilos na puno ng pag-unawa at suporta. Mang Lito, walang anumang pagkakamali rito. You earned this. You absolutely earned this. Ang totoo niyan, kami dito sa Cruz Global ang pinalad dahil sa wakas, natuklasan namin ang isang hiyas na matagal na palang nasa aming bakuran. Ang inyong karakter, ang inyong pagiging mapagkumbaba, ang inyong katapatan, ang inyong sipag at tiyaga, ay kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga pa, ay sa inyong kahangahangang talento sa wika. Isang mainit at tapat na ngiti ang ibinigay ni Mr. Cruz. Ang panging kailangan ko lang malaman ngayon, Mang Lito, tatanggapin niyo ba ang alok ko? Sa gitna ng kanyang patuloy na pagluha, si Mang Lito ay tumingin sa mga mata ni Mr. Cruz, at doon ay nakita niya ang sinseridad at tiwala. Dahan-dahan, ngunit buong buo, si Mang Lito ay tumango. Isang tango na puno ng hindi masukat na pasasalamat, ng hindi maipaliwanag na ligaya, at ng panibagong determinasyon. Opo, Sir Ramon. Opo, tinatanggap ko po. Maraming salamat po sa inyong napakalaking tiwala at pagkakataon. Pangako po, hinding-hindi ko po sasayangin ito. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ang bigat na matagal na niyang pasanpasan sa kanyang dibdib, ang mga pangarap na ibinaon sa limot, ang mga pangamba para sa kinabukasan ng apo, ang pakiramdam ng pagiging hindi sapat, ay biglang gumaan na parang isang himala. Isang bagong, maninging na kabanata ang hindi niya inaasahang magbubukas para sa kanya sa edad na ito. Ang kabutihang loob at pangunawa na ipinakita sa kanya ni Mr. Cruz ay parang isang sinag ng araw matapos ang mahabang panahon ng kadiliman. Lumipas ang ilang buwan, at ang pagbabago ay kapansin-pansin. Ang dating Mang Lito na laging nakikita na may hawak na mop at walis, na nakayuko at halos hindi nagsasalita, ay ibang-iba na ngayon. Siya na si Mr. Lito Reyes, ang bagong Junior Liaison Officer ng International Accounts Department ng Cruz Global Holdings. Nakasuot siya ng plansadong long sleeves at kurbata, may dalang leather briefcase, at naglalakad ng may bagong kumpiyansa at sigla. Madalas siyang makikita na kasama sa mga mahahalagang pulong kasama ang mga foreign clients, hindi lang mga Hapon,
kundi pati na rin mga Koreano at Sino, dahil sinimulan na rin siyang pag-aralin ng kumpanya ng Mandarin. Ang kanyang likas na galing sa wika, na dati nakatago at ginagamit lang niya ng palihim, ay lubos ng napapakinabangan at hinahangaan sa kumpanya. Ang mga dating kasamahan niya sa maintenance staff ay punong-puno ng paghanga at saya para sa kanya. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang apong si Mikay, ay hindi magkamayaw sa tuwa at labis na pagmamalaki. Lolo, kayo po talaga ang idol ko. Ang galing-galing niyo po. Mas lalo po akong mag-aral ng mabuti para maging kasing successful niyo po balang araw. Madalas sabihin ni Mikay, na lalong naging inspirasyon si Mang Lito sa kanyang pag-aaral at mga pangarap. Ang dating simpleng tahanan nila ay napuno ng bagong pag-asa at mas malakas na tawanan. Ang di kapani-paniwalang pag-angat ni Mang Lito ay nagdulot din ng isang banayad ngunit makabuluhang pagbabago sa kultura ng opisina ng Cruz Global Holdings. Ang mga empleyado, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang ranggo, ay naging mas mapagmasid. Mas bukas ang isip sa posibilidad na ang bawat tao, anuman ang kanyang kasalukuyang posisyon o antas sa buhay, ay maaring may itinatagong kambihirang galing, talento, o kabutihan. Natutunan nilang tumingin hindi lamang sa uniforme, sa job title, o sa yaman, kundi sa puso, sa potensyal, at sa tunay na halaga ng bawat individual. Maging si Mr. Cruz ay nagbago. Mas naging approachable siya at mas madalas nang ngumingiti at kumakamusta sa mga empleyado, anuman ang kanilang antas. Ang naging desisyon ni Mr. Ramon Cruz na bigyan ng pambihirang pagkakataon si Mang Lito Reyes ay hindi lamang nagpabago sa buhay ng isang tao at ng kanyang pamilya. Nagpakita ito ng diwa ng tunay na pakikipagkapwa-tao. Ang kakayahang makita ang ginto sa likod ng ordinaryong anyo. Ang kahalagahang bigyan ng pagkakataon ang mga karapat-dapat. Nagbigay ito ng matinding inspirasyon na minsan, ang isang simpleng pagkilala sa talento ng iba, isang simpleng kilos ng kabutihang loob at pagtitiwala, ay maaring magbunga ng hindi inaasahang positibong resulta, hindi lamang para sa taong tinulungan, kundi para sa ikaunlad ng buong kumpanya o komunidad. Ang kwento ni Mang Lito at ni Mr. Cruz ay isang buhay na paalala na ang mga punay na bayani ay hindi laging nakasuot ng kumikinang nakapa o may matunog na pangalan. Minsan, sila'y mga ordinaryong taong may hindi ordinaryong mga puso, mga natatagong kakayahan, at mga pangarap na pahimik na naghihintay lamang ng pamang pagkakataon, ng isang taong makakakita at maniniwala, upang ang kanilang tunay na kinang ay lumitaw at magbigay liwanag. Ito ay isang paalala na sa bawat pagtatagpo natin sa araw-araw, sa bawat pakikisalamuha, may nakatagong potensyal para sa kabutihang loob, para sa pag-asa, at para sa pagbabago na maaaring magpabago ng isang buhay at magbigay inis sa ating mga puso. At sino nga ba ang makakapagsabi? Baka ang susunod na Mang Lito, na may daladalang pambihirang sorpresa, ay nasa tabi lang natin, naghihintay na mapansin. Ang kailangan lang natin ay buksan ng mas malawak ang ating mga mata, ang ating isipan, at higit sa lahat, ang ating mga puso.